Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa linggo ng Pentecostes. Ang ating pong banal na misa ay pumunuan ni Reverend Monsignor Gary Panipol. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa araw ng Pentecostes, piniyayaan tayo ng Kristong muling nabuhay. Ipinagkakaloob niya ng kapayapaan ang Espiritu Santo, ang kanyang pagpapatawad at ang kanyang kapangyarihang magpatawad sa nagkasala sa atin. Gamitin nawa natin ang mga handog na ito upang mapatatag ang simbahan, ang katawan ni Kristo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, paslatin mo sa amin ang iyong karingtan at panatilihin mo sa aming loobin ang kaliwanagan ng Espiritu Santo na sa amin ay muling nagsilang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentekostes, nagkatimpon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang pugong mula sa langit. Animo, agunot ng malakas na hangin, at napuno ito ang bahay na kinaroonan nila. May nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay naputos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa ibang bansa na nanirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit anting-anting katutubong wika ng narinig natin sa kanila? Tayo mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Edom, mga nanirahan sa Mesopotamia, sa Hudiya at sa Cappadocia, sa Punto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia,
Ehipto at sa mga saktaw ng libing, taklaw ng Libya na sakop ng Sirini, at mga nakikipagpanirang mula sa Roma. Maging ang mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo, may mga taga-Krita at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Salmong tugon, Espiritu mo'y sukuin, buong tanay yung baguhin. Pinupuri ka, O buong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mo talaga. Sa daigdig ka, poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalagapan ng lupa. Tugon po. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Umuuwi sa alabok, pagkat doon mo sila, taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Tugon po. Sana ang iyong karangal ay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana na may kalugdan. Habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Tugon po. Kalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, hindi ba sasabi ni naman, Panginoon ni Jesus, kundi siya ang pinatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit isa lamang ang Espiritu na kaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoon, pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang iisa, paring katawan, tayong lahat maging Hudyo o Grego, alipin man ang malaya at bininyagan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom ng isang Espiritu, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Espiritu sa sinapuhat sa iyo, namilig manangin mo ang manang maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami mag-isa. Kaibigan, patnubay sa aming mananahat, ang lamis ng iyong buhay. Habang ninanais, linawin sa inyo, kapiling bawat saglit, lubang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw.
kapag di ka na lahat ay walang kalalaman. Ang buhay namin naman malinisip lan ay panariwagi sakit na higampi gabi maging matapat sa pag-ibig mahanap lagi sa kamalanas kami kami bigyan malungkot ng iyong pitong kaloob. Ganting pala'y ibigay sa hantungan ng buhay. Ligayang walang hanggan. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa dinas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkatipon. Nakapilit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo at patawarin ninyo ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat.
Magandang hapon po sa ating lahat. Hindi ganang mainit, makulimlim, pero walang hangin, kaya mainit pa rin. Pero magkagayon pa man, ang araw na ito ay linggo ng Pentecostes. Linggo ng Pentecostes. Alam natin ang buong story o buong storya o kwento paano ang lahat ng mga alagad ni Jesus ay dinapuan ng Espiritu Santo. Bumaba mula sa langit patungo sa kanila. Mga kapatid, ang ebanghelyo ito ay nagpapaliwanag at nagpapaalala sa atin na tayong lahat ay sasabihan ng Panginoon kapag siya ay nagparamdam. Hindi ba natin physically makikita ang Panginoon? Siya ay magpaparamdam sa ating buhay. At sasabihin niya, sumainyo ang Panginoon. Kaya ay sasagutin ninyo kapag sinasabit na iyan sa pamamagitan ng kanyang sugo o pinagdirilan ang mga pari. Kaya, mga kapatid, kapag nasa tampil na ang mga words na iyan na sumainyo ang Panginoon, inyong sasagutin na sumainyo din o sa English, the Lord be with you and with your spirit. Dati, ang sagot niya dati, and also with you, pero bago na, and with your spirit. Yan po ang tradisyon ng ating mga ninuno hanggang magpasahanggang ngayon na gawin natin. May mga ibang simbahan na nagpapatupad ng ganyan, pero ang sa atin ang original. Tinatawag ang Espiritu Santo. Sabi ko nga sa aking mga homilya, sa mga nagdaang araw, na kapag tayo ay lalabas sa ating bahay o sa ating tahanan at may gagawin sa labas, maaaring magtatrabaho, maaaring may bibili, maaaring may gagawin ka o kaya sa simbahan. Walang ibang tatawagin. Wala tayong ibang hihilingin kundi ang Espiritu Santo. Na sana ay gabayan tayo sa lahat ng bagay. Mapakilos man yan, mapagawa man yan, o kaya sa ating pag-ibig sa kapwa-tao, ay sana ay gabayan tayo ng Diyos, Espiritu Santo. Sapagkat isa lamang yan. Ang Panginoon ay isa. Pero ilan ang persona? Tatlo. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Yan, tandaan po natin yan. Yan po ang katuruan ng simbahang Katoliko. So mga kapatid, huwag po tayo mag-aalinlangan. Ang mga alagad ng ating Panginoon, hindi po sila nag-aalinlangan. Dahil mataimtim, seryoso, tahimik ang lugar ng kanilang pinagtitipunan. At buong puso silang nagdalangin o dumadalangin na sana ay bumababa na ang banal na Espiritu
para sa kanila. At hindi yan binigo ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat silang lahat, pati ang mga kababaihan, pati ang mga kababaihan, nakatanggap ng banal na Espiritu. Kaya, mahalaga sa atin ang pagdarasal. Kung kaya sa ating Holy Rosary, nariyan ang Holy Spirit. Sa ating pagdarasal ng deliverance prayer, nariyan ang Holy Spirit. O yung katang Come Holy Spirit. Walang ibang reminder si Jesus sa atin, ang ating Panginoon, na 100% maniniwala, mananalig tayo sa Panginoon, sa Kanya ibinababang banal na Espiritu Santo. Dahil iyan po ang susi. Papaano naman tayo magdasal para sa kapwa natin, para sa miyembro sa ating pamilya. Nariyan ang mga kapatid natin na binigyan sana bilang Katoliko, Kristiyano, pero nawalay. Matagal na naligaw ng landas. Kaya naman sila lagi sa ating mga pagdarasal. Tinatawag natin, hinihiling natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu Santo na sila po ay tapikin, ibitahin na bumalik sa pananampalataya sa ating Panginoon. Naniniwala tayo na sa lahat ng mga inadarasal natin, sa lahat ng mga itinadalaan natin, yung mga hinihiling natin, walang ni isa ang hindi mo matatanggap. Huwag ka lang magmadali. Hindi mo mapapansin na ganyan lang. Kasi ang mga ibang mga kapatid natin, marami silang itinadala. Ngunit sila ay apurada. Ibig sabihin, hinihintay, gusto nila dadating kaagad ang biyaya. Hindi ganon. May mga daraanan tayong mga paghihirap. Kagaya ng ating Panginoon. Hindi ba nagpapakasakit siya? Nagpapakahirap siya. Nagpapakabitin siya sa cross bago niya marating ang kaluwalhatian. Bago niya marating ang buhay na walang hanggan at bilang hihirangin na hari sa lahat ng mga hari. Hindi ba? Daraan siya. Dadanak muna ang dugo sa kanyang katawan bago siya makarating sa kanyang Amang nasa langit. Amen? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpapasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na malay nilibig. Nangawa sa pinagloon ng mga yumao. Nang may gantong araw na buhay na mag-ulit. Umakyat sa langit na lulok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang pa dito at huhukom sa nangabubuhay at nangamalay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Ama na isugo niya ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating kahinaan at upang magsilbing kaakibat at gabay natin sa ating buhay. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa buong simbahan at ipagkaloob mo sa kanya ang iba't ibang biyaya at ang misyon na dahil sa iyo lamang nagmumula. Manalangin tayo. Isugo mo yung Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga pinuno ng aming bayan upang gamitin nila ang kaloob mong kapangyarihang maglingkod at maghatid ng kalayaan at kaunlaran sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga misyonero para sa ikadalaganap ng mabuting balita upang ang kaligtasan ay maipahayag sa buong sanlibutan at nang ang lahat ng tao ay makakilala sa iyo at kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu upang pasiglahin ang mga may sakit at mga nasa bingit ng kamatayan. Ipagkaloob mo ang buhay na walang hanggan sa lahat ng mga yumauna. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, pakinggan mo ang iyong sambayanang natitipon sa pananalangin. Isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo at panipaguhin mo kami. Katulad ng pagbabagong itinulot mo sa mga alagad noong unang Pentecostes sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa pag-aalay.
Mga kapatid, manalangin kayo upang paghahain natin ay kaludahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Nagpapinawan ng Panginoon itong pag-aaral sa iyong mga kamay, sa kabarihan niya at sa ating kapanginabangan at sa buong sambayan niyang banal. Manalangin tayo. Ama namin lumikha, kapundangan sa pangako na iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglilingap ay kasiwanan nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahain ito na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayon, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Malapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tutunay ng marapat na ikaw ay ang pasalamatan ngayong iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakalulog sa kanan mo. Espiritu'y lumulukog sa mga taong tinubos na iyong tinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na banal ng mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilika ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawis ng papuri sa kilangan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit ng panagdakilan mo. Magsiluhod na po ang Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay
Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at pagkabuhay na iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ng Papa sa Roma, ng aming mga patriarka, ng aming punong obispo, Romel, at sa lahat ng mga kaobispuhan, kaparian at mga diakono. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nanunay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Magaling Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at tulong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa
Ang masama. Hinihiling namin kami ay ihanda sa lahat ng masama, kakalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan at dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Cristo. Sapagkat sa'yo nagmula ang kaharian at kapangyarihan at ang kanuwanan Panginoong Yeso Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban ng Panginoon, kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod na po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus. Ito ang order ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang tigil. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. ipagsanggalin nawa ako at katawan ng tubo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan.
ay muling magkikita. Ako'y pinagluha sa hindi siya isang pangarap, siya'y manalig ka. Pinagluha sa hindi siya natulog, hindi siya nagkakalino kay Jesus. Manalig ka. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na piging na aming pinapinabangan ay magdulot nawa ng alab ng Espiritong iyong bigay sa isinugong mga alagad sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo'y Magsiyo kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos Ama, kaliwanagan, ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Di lang ako'y na lumapat sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng mga masamang paghahangad kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbigay kakayanan sa mga tao upang ipakaya ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya na siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at pagdulot ng katuparan sa pananapig na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Ang